Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyo? Sa episode na ito, dadalhin ko kayo sa madilim na sulok ng Shibuya, kung saan ang isang murang apartment ay may tinatagong lihim na hindi mo inaasahan. Abangan kung paano nagsimula ang lahat sa simpleng pagdating ng ating bida sa Tokyo at kung paano unti-unting lumala ang kanyang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Huwag kayong bibitaw dahil sa dulo ng kwento, malalaman niyo ang tunay na dahilan kung bakit hindi na siya kailanman babalik sa apartment na iyon. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig. Ako po si Liza at gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pakikinig sa kwento ko ngayong gabi. Nakatira ako sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya at dahil sa sipag at tiyaga nakapag-aral ako sa isang magandang universidad sa Maynila. Pagkatapos ng kolehiyo, nagkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa Tokyo, Japan. Isa itong malaking hakbang para sa akin, kaya't hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Kasama ko ang mga kaibigan kong sina Esmeralda, Fiona at Rosario sa bagong adventure na ito. Pagdating ko sa Tokyo, agad akong sinalubong ng malamig na hangin ng Disyembre. Nakakasilaw ang mga ilaw ng Shibuya Crossing at parang nasa pelikula ako habang naglalakad sa kalsada kasama ang mga bagong kaibigan. Sa orientation, binigyan kami ng program supervisor ng mga mahahalagang detalye tungkol sa aming pananatili. Nakinig akong mabuti habang iniabot sa amin ang mga susi ng aming mga apartment. Liza, excited ka na ba? Tanong ni Esmeralda habang kami naglalakad papunta sa aming mga bagong tahanan. Oo naman, sobra. Sagot ko, hindi maitago ang aking pananabik. Habang naglalakad, napansin ko ang mga kakaibang tindahan at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Parang ibang mundo talaga ito. Pagkatapos ng orientation, nagkanya-kanya na kaming umuwi sa aming mga apartment. Habang naglalakad kami ni Esmeralda, pinagmamasdan ko ang mga modernong gusali at mga taong nagmamadali sa kalsada. Alam kong isang malaking adventure ang naghihintay sa akin. Pagdating namin sa apartment, agad naming napansin ang luma nitong itsura. Bagamat malaki at may maraming kwarto, halatang matagal na itong hindi naayos. Ang mura ng upa dito, pero prime location, sabi ni Fiona habang iniikot namin ang loob ng apartment. Napansin ko ang bihirang washing machine at ang maluwag na master bathroom. Habang iniikot namin, narinig ko ang mga kahoy na sahig na umuugong sa bawat hakbang. Parang may lumang kwento ang bawat sulok ng apartment na ito. Sigurado ba tayo dito? Tanong ko kay Rosario. Mukhang okay naman, Liza. Tsaka maganda ang location, sagot niya habang tinitingnan ang paligid. Sa kabila ng aming mga pag-aalinlangan, nagdesisyon kaming manatili dahil sa kagandahan ng lugar. Inayos namin ang aming mga gamit at sinimulan ang bagong buhay sa Shibuya. Nung isang gabi habang nag-aaral ako sa kwarto, bigla kong naramdaman na parang may nagmamasid sa akin. Tumingin ako sa paligid pero wala naman akong nakita. Kinilabutan ako. Rosario, naramdaman mo ba yon? Tanong ko habang lumalabas ng kwarto. Ano yon? Sagot niya, tila walang nararamdaman. Parang may nagmamasid sa akin, sabi ko, nanginginig ang boses. Baka guni-guni mo lang yan, Liza, sagot ni Rosario. Pilit akong pinapakalma. Pero hindi ko maalis sa isip ko yung naramdaman ko. Mula noon, iniiwasan ko na ang master bathroom at ginagamit na lamang ang banyo ni Esmeralda. Pero tuwing gabi kapag tahimik na ang paligid, napipilitan akong gamitin ang master bathroom. Bawat hakbang papunta doon ay parang may mabigat na hangin na bumabalot sa akin. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Sa bawat pagpasok ko sa master bathroom, nararamdaman ko ang malamig na hangin at ang tila mga matang nakamasid sa akin. Alam kong may kakaibang presensya sa loob ng apartment. Isang gabi, habang naglilinis si Fiona sa master bathroom, napansin niya ang isang maliit na pinto sa gilid ng banyo.
Agad niya itong binuksan at nakita ang isang crawl space. "Liza, tingnan mo ito," tawag ni Fiona. Lumapit ako at nakita ang maliit na pinto. "Ano kaya ito?" tanong ko, kinakabahan. "Gamitin na lang natin itong storage," sabi ni Fiona. "Sayang naman kung hindi natin gagamitin." Sa kabila ng kaba ko, pumayag akong gamitin ang crawl space bilang storage. Inilagay namin ang ilang gamit doon at muling isinara ang pinto. "Parang may nagmamasid sa akin," sabi ko kay Fiona habang naglalakad pabalik sa kwarto. "Baka guni-guni mo lang yan, Liza," sagot niya. Pilit akong pinapakalma. Mula noon, lumala ang pakiramdam ko na may nagmamasid sa akin. Parang may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko tuwing nag-iisa ako sa apartment. Hindi na ako mapakali tuwing gabi. Kahit anong gawin ko, hindi mawala ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Alam kong may kakaibang nangyayari sa apartment na ito, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang dapat kong gawin. Isang gabi habang nag-aaral ako sa kwarto, narinig ko ang mga kaluskos mula sa crawl space. Agad akong tumayo at tinawag ang mga kasama ko. "Narinig niyo ba yon?" tanong ko sa kanila. "Baka kalapati lang yan," sagot ni Esmeralda, tila walang pakialam. Pero hindi ako mapakali. Kinuha ko ang cellphone ko at kumuha ng larawan ng crawl space. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang isang nakakatakot na mukha sa imahe. "Tingnan niyo ito," sigaw ko, ipinakita ko ang larawan sa kanila. "May masamang espiritu dito." Pero si Fiona, pilit akong pinapakalma. "Baka edited lang yan," sabi niya. Ngunit alam kong totoo ang nakita ko. Naniniwala akong may masamang espiritu na nakasilid sa crawl space. Nagdesisyon akong umalis sa apartment sa lalong madaling panahon. Inayos ko ang aking mga gamit at nagpaalam sa mga kasama ko. "Kailangan kong umalis dito," sabi ko sa kanila. Hindi ko na kayang manatili pa. Nang gabing iyon, habang nag-iempake ako, narinig ko ang mabilis na mga yabag sa labas ng pinto. Agad akong tumayo at sinilip ang labas. Nakita ko ang anino sa labas ng pinto. Kumalabog ang doorknob at tila may gustong pumasok. "Rosario, gising!" Sigaw ko, ngunit binaliwala niya ang takot ko. Kinabukasan, inayos ko ang aking maagang pag-uwi. Ngunit kailangan kong manatili ng isang gabi pa dahil sa flight schedule ko. Muling narinig ko ang mga yabag at nakita ang pinto na bumukas. Lumitaw ang isang halimaw at sumigaw ako ng malakas. Tumakas ang nilalang, ngunit hindi ko makalimutan ang itsura niya. Ang mga mata niya ay parang butas na walang kaluluwa at ang balat niya ay parang nabubulok na laman. Hindi ko alam kung paano ko ito makakalimutan. Kinaumagahan, umalis ako sakay ng taxi. Habang papalayo, nakita ko ang halimaw sa bintana ng apartment. Alam kong hindi na ako babalik doon. Ilang linggo pagkatapos, nalaman ko na nawawala ang aking mga kasama. Walang bakas ng puwersahang pagpasok sa apartment at bukas ang pinto ng crawl space na may masangsang na amoy. Naniniwala akong patay na ang aking mga kasama. Isinulat ko ang kwento upang magbigay babala sa iba. Huwag na huwag kayong magrerenta ng murang apartment sa Shibuya. Mga kaibigan, natutunan natin na minsan ang mura ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Ang kwento ni Liza ay nagpapaalala sa atin na mag-ingat sa mga desisyon natin. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo sa mga anino sa dilim.